Alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng simpleng word na ito? Itong gada. Okay? So it's a very simple word na kung nag-aaral ka ng Korean language, tapos nag-aaral ka na ng Korean verbs, so probably alam mo po kung anong ibig sabihin ito. Okay? So it means to go. Naka-dictionary form pa po siya. Okay? But let's try to make it complicated. So sir, bakit natin kailangan gawing complicated? Ayaw namin ng complicated, gusto lang namin yung simple. Kasi guys, sa ayaw ninyo at sa gusto, pag nagbabasa na kayo ng mga Korean sentences, nagiging komplikado po yung Korean sentence kapag hindi nyo po alam kung paano naglalaro or nagwo-work yung mga grammatical structures sa loob ng isang sentence. So yung purpose natin ngayon is, we will try to learn how do Korean grammar structures work in a sentence, kung paano sila naglalaro. Simulan natin sa pinaka-basic. Okay? So, ano ba yung present tense form ng gada? Kasi itong gada, guys, hindi mo siya pwedeng gamitin na ganyan lang sa sentence. So, kailangan mo muna siyang i-conjugate sa iba't ibang grammar structure. So, yung pinaka-simple lang muna is yung present tense form na casual. So, pag sa sentence na, guys, si gada nagiging kayo kung naka-casual polite siya. So, yan. Kayo. Okay. So, yan. What if yung kayo is nagiging ganito na siya, guys, no? Nadadagdagan siya ng grammar na. So ngayon, Buddha. Okay. So ano yung ibig sabihin ng Buddha dito? Sir, yung ibig sabihin po niyan is to watch, to look, to see. But sad to say, hindi po, no? Okay. Same po siya ng spelling, guys, pero hindi po siya to watch, to look, or to see. Yes, meron tayong verb na Buddha na yun yung ibig sabihin niya. Pero yung Buddha dito is different po. Kasi yung Buddha dito, it's a grammatical structure na ang ibig sabihin po is to try. Okay? So meaning, to try to go. Okay? So let's explore muna the Buddha grammar. Okay guys, so ito yung mga sample verbs natin dito. So we have mogoyo, meaning to eat, mashoyo, to drink, and heyo, to do. Okay. So yung dictionary form nila po is si mogoyo. Kung titingnan mo siya sa dictionary, yung form po niya is mokta. Okay. Then si mashoyo, yung mashida, and heyo from hada. Okay. Yan po yung mga forms nila sa dictionary. Pag nasa sentence na po sila, pwedeng maging ganito yung form, no? So ngayon guys, paano mo sasabihin na try to eat, try to drink, and try to do? So, dadagdag mo lang yung Buddha. Pero before mo idadagdag yung Buddha, guys, kailangan mo muna tanggalin yung mga yo dito sa dulo. So, ito na po, guys. So, from mogoyo, nagiging mogo Buddha. Okay? From mashoyo, masho Buddha. And heyo, he Buddha. So, ang ibig sabihin na po nito, try to eat, try to drink, and try to do. Okay? So, yan po yung first grammar na idinugtong natin sa kanya. So, ngayon guys, itong Buddha na grammar, pwede po siyang madagdagan pa ng iba't ibang grammar. Okay? So, for example, yung idadagdag ko na grammar is ito. Okay? So, ito na po guys, yung dinagdag ko po is yung grammar na kusipta. Okay? Kusipta. So, ang ibig sabihin po niyan is want to. Okay, gusto, no? So, meaning, want to try. Yung bu dito, guys, yan po yung to try. So, yung da, tinanggal po natin yon, tapos dinagdagan natin ng kusipta. Okay? So, basically kasi, guys, when you conjugate verbs into different Korean grammar structures, yung da, itulad nito, tatanggalin mo lang siya. Okay? Tapos, pwede ka magdagdag ng grammar structures, no? So, ito, tawag dito, for me I call it double conjugation. So, I don't know specifically kung anong tawag nito, pero personally, I called it double conjugation. So, when you say double conjugation, yung isang verb, kinonjugate siya ng dalawang beses sa dalawang grammar. So, for example, ito nga, yung mogoyo, yung mogo dito, galing yan sa mokta. Okay? Tapos, kinonjugate siya una sa Buddha na grammar, which is yung to try. Tapos, si Buddha naman na grammar, kinonjugate pa sa isang grammar na kusipta. So, kaya naging doble na, no? So, mogo
pugo, sipta. So ngayon, yung ibig sabihin ng kusipta guys, it means nga want to, no? So want to try eating, wanna try drinking, or wanna try doing. Okay, yan na po yung ibig sabihin yan. So ngayon guys, pag beginner ka, yun nga no, nagkakaroon na dito ng confusion. Bakit? Kasi mag-aakala ka na yung bugo, yan, yan, bugo yan, it's one word, no? So mapapagkamalan mo na sila yung magkasama. Eh hindi pala. Yung bulang, siya lang dyan yung may meaning, at itong ku is kasama ng sipta. Okay? Diyan po nagsisimula yung confusion. Kasi hindi familiar yung learner sa grammar structure, especially sa spacing rule. No, ganito po kasi yung spacing rule ng grammar na ito, guys. Si ku sipta is separate po siya. Yung ku dudugtong dito, tapos yung sipta is separate. Okay. And ngayon, guys, itong sipta naman can also be conjugated to other grammar structures. No, so what if dudugtungan pa natin siya ng ibang grammar structure? So try natin guys ha. So tatanggalin ko yung mga da. So ayan guys, si ku sipta na grammar, kinonjugate ko po siya sa tatlong iba't ibang grammar structure. So una, dito is unde. So yung thought po niya is pwedeng but. Okay? So for example, gusto kong itry kumain pero, okay, kasi it means but, no? So I wanna try eating but, okay? Dito naman, I wanna try, yung kinonjugate ko dito guys is also. Okay? So also can mean because or since, no? Sa reasoning. So dahil, no? So meaning, dahil gusto kong itry uminom. Because I wanna try drinking. Ganon, no? And dito sa dulo, yung kinonjugate ko po is umyon. Okay, si umyon naman guys, it means if or kung. So, if you want to try doing, or kung gusto mong subukang gawin. Yan po yung thought ng nakalagay sa number 3 dito sa dulo guys, no? So, yan po yung mga Korean grammar structures na naglalaro dito sa sentence, no? So, ngayon guys, if you're not familiar kung ano yung also, kasi pwede mo siyang mapagkamalan itong shipumyon, bugu, shiposo, shipunde, yan. It can be complicated na po for beginners. So, the main point of this lang naman guys is you should study or you should be aware of how the Korean grammars work in a sentence, kung paano sila kino-conjugate. So, it's also very important na you need to take grammar lessons, no? Kasi, by doing that, so you can understand, you can comprehend complicated sentences in the future. Kasi, yan po yung ginagawa ng grammar, guys, no? From simple word, pagdating sa sentence, nagiging complicated na po siya. And ngayon, if hindi ka nag-aral ng grammar, yun nga, malilito ka na kung sino yung magkasama dyan. Tulad neto ha, halimbawa dito, sa mogo, pugu, shipunde. So tulad neto guys, itong mogo, it's magkasama na yan sila. Okay, itong bugo dito, again, yung magkasama dito is si bulang, and itong gu, kasama ni ship, na ang meaning, one. Tapos, itong shipunde, hindi yan magkasama, kasi yung unde dito is a different grammar structure na may ibang sabihin. Na may ibang ibig sabihin. Okay? Dito sa video na ito guys, it's just an idea. So hindi ko po tinuro sa inyo kung paano ba talaga i-conjugate ng tama. Bakit umyon yung nilagay, bakit also. So I did not teach in this video. So hindi ko po tinuro yun. So it's just an idea lamang po guys. Siguro guys, in the future, so we will be discussing kung paano kino-conjugate yung mga grammars na nandirito. Okay? So again, it's just an idea. So thank you po.